I'm really disappointed. Kasi, siya na mismo na nagtaklara na yung unprogrammed appropriations na marami ng bumabatikos na yan ay source of corruption. Yeah. Hindi daw niya tatanggalin. Tagal-tagal na ho tayong hindi nakakapag-on point dito sa PH Update. Interview ho nitong si Congressman Toby Tiangco dito kay Ma'am Pinky Web ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Tapos segue ho tayo dito sa Yes Show, Tupasyo. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong kay Congressman Toby. Tapos segue ho tayo doon kay Vince Dizon. Tapos rerekta na ho tayo dito kay Yes Show Tupasyo. Kasi napakarami hong nangyari sa mga nakalipas na araw na kailangan ho nating mapasadahan dito sa PH Update. Kailangan hong mapanood, makita ng ating mga kababayan kung anong na nga bang nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Eto na ho, si Ma'am Pinky Web. Botas. City Representative Toby Tiangco. Congressman, good to have you. Welcome to the show, sir. Naku, balita ko kung Toby, marami daw naapektuhan ng baha sa lugar mo. Sana nasa mabuting kalagayan yung mga kababayan mo. Yan naman ang dalangin natin sa lahat ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Mayat maya ho tumutunog yung ating mga cellphone na yung mga warning no ng MDRRMC no. Pagka meron na tumunog na ganun, alerto ho tayo. Kailangan ho nating maging alerto. Sana nasa mabuting kalagayan yung mga kababayan itong si Congressman Toby Tiangco. Sincero yun sincero. Lahat naman na mga kababayan natin ngayong mga panahon na to. Sobrang marami ho talagang ang hirap po ng kalagayan ngayong mga panahon na to. Kaya pagdasal ho natin ang ating mga kababayan. Yes, Pinky, good evening. All right, sir. Flooding was or could be still a major problem in Navotas, but it didn't seem that was the problem this time around with non-stop rain. Sir, ano ho ba nangyari at para naging ligtas po ang Navotas sa baha? Okay. Basta't ayos lang yung navigational gate, okay naman kami, no? Makokontrol naman natin. Mababaho yung Navotas na yan. Isa ho yan sa mga flood-prone area kung tawagin. Pero kung na-manage silang maayos, yung baha dyan sa lugar na yan, dapat ho ata nilang tanungin itong si Congressman Toby Tiangco kung ano ginawa nila. Hindi mo ba ipinasilid sa maleta yung pera, Kong Toby? Kasi pagka pinasilid sa maleta yung pera, talagang lubog ang haabutin na sambayan ng Pilipino. If you will recall, yung 2024 kasi saka 2025, sira yung isa sira yung navigational gate, yung isa naman yung coastal dike, may nakabanggang barko, di ba? Opo. So yung top portion ng coastal dike nabakbak. So pag kasi yung navigational gate ang hindi gumana, kahit ano gawin namin, kahit yung pumping stations namin lagpas 80 na, hindi talaga kayang pigilan yan, no? Pero basta ayos yung navigational gate na pipigilan yung pasok ng high tide galing sa ilog, at yung coastal dike ayos na ngayon, matatapos na ng DPWH, wala nang gap. So, okay kami kasi kaya nang bombahin yung tubig. That's the main two main structures of our flood control project. Tapos madaming konektado dyan yung mga roads namin kasi sa Navotas, yung ilalim nun, concrete culvert, malalaking kanal. So doon naka-impound yung tubig habang hindi sila nabobomba. Sinimulan namin yan siguro mga 6-7 years ago, na yung mga main roads namin, dinalagyan namin ng concrete culvert. So mga 2 meters in height yung taas nun, almost 2 meters din ang lapad. So instead na yung tubig kasi ibabaw ng kalsada, nasa ilalim siya ng kalsada habang hindi nabobomba. I didn't know may culvert po kayo doon. But do you use this water, sir? Meron. Are you able to We just pump it recycle out. this? I see, okay. No. We cannot recycle it kasi yung capacity ng culvert, yun lang yung kalsada. Hindi na wala naman kami malaking impounding area. So ang idea lang doon, instead na yung tubig sa ibabaw ng kalsada, habang binubomba siya palabas. Okay, so sabi mo dalawa lang po yun. Ito ho ba yung may nabasa ho kasi akong tinatawag na bombastic pumps? Ano ho ba yun? Hindi, kasi yan, yung mga bombastic pump, nung una akong naging mayor, 2003,
ako yung nagpangalan nung pumping station ng mga bombastic. Ako lang nag-coin ng bombastic pumps. Kaya yung mga pumping station sa amin, ang pangalan doon, bombastic. Ever since 2003, nagsimula kami magtayo ng pumping station. Kasi sinimulan kaya All right, Okay. we lost Nawala, the congressman there Nawala, on the nawala. line. We're going to try to get him back. Oy, congratulations para sa mga nabotas ha. Na congratulations kung hindi na binabaha at konti na lang yung mga naapektuhan ngayong mga panahon na to. Kasi marami tayong nakikitang post sa social media. Kaya pinasadahan natin itong interview na to ni Congressman Toby Chanco dito kay Ma'am Pinky Webb. Kung hindi na ganun karami yung mga naapektuhan ng baha at sana sa mga susunod na araw ganyan pa rin ho. Congratulations para sa mga nanunungkulan dyan sa nabotas. On air. In the meantime, just a quick wrap up of Congressman Toby Tiangco back on the line. Congressman, Balik. Yeah, ako kasi nagsabi noong 2003, nung una ako mayor, na pinigilan ko yung DPWH na magtaas na ng kalsada. Kasi nangyayari pag nagtaas ng kalsada, doon na malilipat sa kabilang kalsada, tapos lilipat na naman sa kabilang kalsada. Wala nang katapusan yan. So sabi ko, simulan natin sa isang barangay, maglagay tayo ng dike, maglagay ng floodgate, at maglagay ng pumping station. So nung nasimulan namin yan, actually nung time na yun, dahil ayaw ng DPWH, local funds yung ginamit namin noon. Nung napatunayan ko na yan yung solusyon, yun na yung unti-unti namin na ginawa ng DPWH. Tapos, Okay. nung may mga pumping station kami, nakita namin na maliliit kasi yung kanal nung unang panahon, di ba? Wala pang global warming noon. opo. So sabi ko, hindi na kasya yung tubig sa kanal, kaya napupunta sa ibabaw ng kalsada. So naglagay naman kami ng culvert, no? Pero all of this, ang pinaka-importante is yung ayos yung navigational gate. Kaya lang yung navigational gate, dahil over 20 years old na yan, naapawan na rin siya ng naapawan na rin siya ng alon eh. So dapat baguhin yan. Saka may mga abnormal sounds yan, kaya kabado ko dyan sa navigational gate na yan eh. It gives me sleepless nights eh. Kasi may mechanical yan at may mga abnormal sounds. So dapat talaga gawin na ng DPWH yung second navigational gate kasi para may backup tsaka hindi na naaapawan ng tubig. Where would the second navigational gate be located, sir? Right before the first navigational gate. Hindi na kasi siya makakapasok dun sa ilog. So it's going to be maybe a few, let's say, 20 meters before the before the present navigational gate. Kasi yung original design yan, before I became mayor, yung Kamanava Flood Control Project, galing yan sa Obuchi Fund, JICA funded yan. Ang original plan dyan is dalawa talaga yung gate na yan. The original plan was 2 gates. But at that time, naubusan ng pondo, naging isang gate lang. Pero ang talagang design yan is 2 gate talaga yan. I see. So, is there a budget now for the second gate? Na-budgetan na yung feasibility study, but it's gonna take a long time eh. And the problem is, Pinky, this is what we have to not to realize. Habang ginagawa yung second gate, kailangan bukas yung original gate. So kung 1 year yon, 1 year na nakabukas yung original gate. So ang ibig sabihin, papasok na naman yung high tide. So yung mga river dike na tinayo namin nung mayor ako noong Galing, 2003, dapat ma-rehabilitate na yan ng DPWH. Because even before matapos yung navigational gate dati, naglagay na ako ng river dikes, di ba? Sabi ko nga, naglagay na ako. So, meron na kaming defense noon kahit hindi pa tapos yung navigational gate at that time. Pero ang problema, after 20 years, na-overtop na yun eh. Yeah. Hindi na magagamit eh. So, kailangan i-rehab na rin yun. Ang gaano ho ba katagal ang lifespan ng mga dike? For example, like the ones there in Navotas, sir, before it needs to be rehabilitated? Or is it wear and tear? No, it's not wear and tear. Yung dike is a permanent structure. But Yes, I know. before, ang But sabi niyo ang kasi- design ng DPWH, Sorry, sir, go ahead. because ang design elevation ng DPWH noon is 2.8 meters over the lowest tide. Ang problema, yung 2.8 meters over the lowest tide, dati, yung pinakamataas na high tide is 2.1 lang. Hanggang ngayon, 2.1 din ang pinakamataas na high tide. Pero because of global warming, yung 2.1, in reality, umaabot na siya ng 2.6. I So see. parang 0.2 na lang, 0.2 meters na lang ang natitira. Yun ang Yung gap. problema eh.
Yeah, When yeah. you look at the calendar of NAMRIA, it still says 2.1, hindi nagbago. Kaya yung actual 2.1 naging 2.6 meters na. So yung 2.8 na design nila dati, maapawan na. Kaya yung the new dikes that DPWH are building, nasa 3.5 meters na sila. Nasa Yeah. 3.5 meters. So I think dapat nasa 4 meters na yan. Dapat, I guess that's supposed to be the standard now, sir. Yes. All right. Pero But- ang problema kasi dyan siyempre the higher the better, di ba? But the problem is it becomes more and more expensive. So you have to Absolutely. balance the cost Yeah. and the requirement, no? Okay. What other? I mean, if it's been quite safe for your residents over there in Navotas now, is this something? Can we actually say that wala hong mararanasan na pagbaha ang inyong mga residente dyan? Alam mo, I think in history yan, I never promise diba? I always say that we will try our best. We have the structures there. Pero yung talaga, yung kabado ko talaga yung navigational gate. Kasi Apa. di ba dati nasira na yan repair lang yan So kabado talaga ako dyan. Basta't ayos yung navigational gate, we can control the flooding. And I'm happily surprised na itong nakarang araw, since Lunes, walang baha talaga sa Navotas. I'm happy Kudos. surprised. And Kudos. siyempre, thankful ako sa lahat. Thankful ako sa DPWH, sa MMDA, sa city engineering namin. Kasi every Friday, mini-meeting ko yan Saka sobrang pressure ko dyan na para tapusin on time yung mga projects. No? And But I'm sure- we also need And together with your brother, I'm sure, sir. Yeah, of course, Oo, of course. si Ang Mayor part John ng Ray, yeah. local government. Pero ako yung obsessed dyan Obsession ko yan Okay. All right. Obsession ko yan. Hindi, tsaka Pinky, ito lang dapat intindihan ng ating mga kababayan na ang malaking problema naman, yung ibang pumps namin nasisira because sa basura. Apo. Apo. Diba? So dapat talaga, ang sabi ko ang lagi ko sinasabi dyan, yung basura, hindi tumutubo sa kanal yan. So kung may disiplina lang tayo, which is free, wala namang gastos yung disiplina, hindi dapat masira yung pumping stations natin. Kasi pag nasira yung pumping stations natin, yung mga apektado, ang laki ng gastusin nila doon sa mga masisirang appliances, Yeah. mga bagay na The ganyan. damage So is dapat worse. disiplina talaga. Yeah. I agree with you there, sir. To each and every one of us, sir. Kailangan talaga disiplina ho sa pagtatapon ng basura. Ngayon, ito, kausap po ni Ma'am Pinky Webb itong si Vince Dizon dito sa bahagi Well, ng let's get on point with DPWH Secretary Vince Dizon. Palakpakan natin si Secretary Vince Dizon. Yang mukhang yan, pagod yan. Tapos, binabanatan niya yung mga pag nagpunta siya sa EDSA talagang kitang-kita mo yung galing sa pagmumukha niya ang problema dito, karamihan ng mga rehabilitation, yung pinagmamalaki niya na, high grade tong na to, spalto, pagka bumaha, hindi na kagaya ng dati, matibay to, di ba? Ganon dati nga, iba ho yung naging, iba ho, hindi ho yun ang resultang nakita ng ating mga kababayan. Anyway, balita natin, inaayos na daw yan, meron na makikita. Secretary, good to have you again. Welcome to the show, sir. Thank you. Good evening po. All right. Sir, kanina nandun po kayo. Am I correct? Is this in Calison, in Kalumpit, Bulacan? Opo, I was there this morning just to check because we started a dike project there that was left behind by the people that did this in the past several years na hindi ginawa itong mga project na dapat matagal nang ginawa. Yeah. And sa nakikita nyo ngayon, and nakita ko mismo kanina, first hand, talagang nagduruso pa rin taon-taon yung mga kababayan natin doon. So, sinimulan natin ito'y iniwan kasi ng Diskaya, and sinimulan natin yung proyekto itong end of May, and gusto ko lang makita yung sitwasyon doon. At Doon pa lang sa unang banat nitong si Secretary Vince, kagad sisi na sa mga Diskaya. Ang tagal na ho nilang nakakulong. Iniwan nyo. Pabira. obviously, stop yung trabaho ngayon kasi nga hindi makapagtrabaho dahil sa panahon. Pero talaga, first time ko kasi, Pinky, na pumunta dyan ng ganito kasama yung panahon na napakataas ng tubig. And first time ko nakita yung dinaraanan ng mga kababayan natin first hand. Dati kasi nadadaanan pa namin yung mga kalye dyan. Pero
kanina talagang submerged talaga, no? Yung mga kababayan natin doon. Is this And, why you were using a boat? yes, we could not reach it by land, Pinky. Okay. Hindi namin maaabot eh. So, nagsimula kami dun sa poblasyon. So, doon nakita ko, meron akong nakita doon mga lumang dike na maayos naman, no? At matagal na, I think 1960s pa nagawa yon. Pero hindi nasisira, matibay, and mataas yung level. So, kasama ko yung ating district engineer na bago dyan, yung pumalit kay Alcantara. Gusto ko lang siguraduhin na yung level at yung taas nung dike doon sa poblasyon ng Kalumpit na napoprotektahan kahit papano yung mga kababayan natin doon, yun din ang taas nung dike na ginagawa natin. So, yun naman ang maganda. So, magre-level tayo doon at pipilitin nating isara yung mga butas dun sa na hindi na ginawa nitong mga lukong nandyan dati. So you're saying, sir, what we're witnessing right now, you can't see kasi sir, pero our reporter was with you earlier. Ito po Yes. yung in particular, tama ho ba, Calison in Kalumpit, Bulacan? Ito din po yung area kung saan kayo you used a boat. Yes, yan din po yan. I see. Yan So din po yan. 3 pong barangay sa Kalumpit ang currently inaayos natin. Yung Calison, yung Frances, at yung Bulusan. Yan po 2 po dyan napuntahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos last year at inutusan nga niya ako na siguraduhin na yung mga aayusin natin dyan, maayos na ng tama. Hindi kamukha nung pambababoy na ginawa nila dati. So yun, no? Unfortunately, matagal kasi yung proseso, Pinky, no? Para maintindihan din ng mga kababayan natin, lalo na yung mga kababayan natin na taga Bulacan. Hindi kasi ganun-ganun natin kagad maayos yung mga kontrata at mga proyektong currently undergoing investigation and parte ng mga kaso na nasa ombudsman ngayon. No? So, marami kasing mga proseso yan, yung termination, yung clearances ng COA. So, nagawa lang natin yan ngayong taon, kaya nag-umpisa tayo nitong end of May pa lang. So, I see. Okay, So, but it's pero underway, ang- sir. It's underway. Yes, it's underway. I just wanted to make sure na yung levels nung dike mataas enough, katulad nung nakita natin sa barangay poblasyon ng Kalumpit, na napoprotektahan yung mga bahay. No, so yun ang rason kung bakit nandun ako kanina para makausap mismo yung engineer tsaka yung kontratista na masigurado na tama yung levels and talagang maayos na yung pagkagawa, no? Kasi yun lang yung paraan talaga para masara natin yung barangay from the levels ng Pampanga River kapag tumaas ng ganito. Okay. And there obviously is a commitment by the new Yes. contractor po para maisaayos ito at yung sinasabi niyong DK kasing taas as the one in Barangay Poblacion. Poblasyon, opo. Okay. Opo. So yun po yung pinag-usapan namin pati nung LGU kanina. And ano din, no? Kasi marami din kasing mga kababayan tayo ng mga pamilyang, ang mga bahay nila nasa ilog na mismo, na unfortunately, kailangan talaga natin i-relocate, Pinky, no? Wala tayong choice. Kasi hindi natin masasara yung dike kung hindi, kasi they're practically on the, essentially, they're on the river, no? On the shores of the river. So, kailangan talaga ma-relocate. And ang maganda naman, meron na tayong ginagawa sa tulong ng Department of Transportation at ng Department of Housing ng NHA nang lilipatan nilang mga titirahan by February of next year. Pwede na silang lumipat. Matagal pa No, rin, no, by sir? February. Matagal pa. Pero anyway, yung proyekto naman, aabot din hanggang Marso o Abril sa susunod na taon. So, What do you mean, pero in sir? the meantime, Sir, what do you mean yung proyekto will last until March? You mean this particular dike that Yes. you are monitoring, the commitment is to finish this by March of next year? Tama ho ba, sir? yes, the timeline is 10 months. So from end of May to March of next year. So that's the timeline. Pipilitin nating mabilis. Ang problema lang, syempre pag ganito ang panahon, stop construction tayo, hindi makapagtrabaho yung ating mga kontratista at saka yung mga tao natin doon. Alright. Pero also sabihin ko din, Pinky, very important also na kung kinakailangan na nating ilipat yung mga
yung mga kababayan nating nakatira sa ilog, natatamaan ng proyekto, bibigyan muna natin sila ng tinatawag nating interim rental subsidy. Ibig sabihin, Wala, binubola tayo ni Vince Dizon. Dito ho tayo kay Atty. Ferdy Topacio. Binubola tayo Tanggap eh. po ninyo. Oh! Wagas! Oh! 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 Ano ba siya tinatawag ng iwi? Ba't mangingintas siya? Hindi, siya ang tumatawag ng iwi. Bad yun. Huwag yung tatawagin yung sarili niyong ganyan. Oo. Diba? Pangit. Hindi, kung pag defensive Wag, siya, wag, di ba? wag, wag. Oo, Sabi niya, wag. pag tinawag daw akong iwi, magdidemanda ka ko. Ay, wag. Wala naman nagsasabi. Sino ba nagsabing iwi ka? Ikaw, ito. There. Kahit saan, humanap ka ng public pronouncement ko na tinawag kitang iwi. Never kitang tinawag ng iwi. Yun ang maganda. Wag. Wala, hindi kita tinawag ng iwi. Wala akong pinta sa'yo. Perfect. Anyway, Okay. Grabe. pupunta na tayo rito. Ito ang tabingi na naman ng pangangatuwiran. Alam nyo, I hate to say this, kasi kaibigan ko tong si now Senate President Win Gatchalian. At hindi naman sa panunumbat, just for context, lalo na yung unang-una. Ano yun? Unang pagtakbo niya, talagang tinabaho natin na manalo Ayan, yan. Pero ako, oo. I'm really disappointed. Kasi, siya na mismo na nagtaklara na yung unprogrammed appropriations na marami ng bumabatikos na yan ay source of corruption. Yeah. Hindi daw niya tatanggalin. Bakit naman ganoon? Oh. Diba? Sabi niya kasi, eto ang sabi niya. Ito, Tagalogin mo. Opo. Ito, yan. Sige. Ito mo na, itong Senado na to, hindi daw niya tatanggalin. Di ba? Yun nga yung Hindi nga, UAS. kaya nga. Oh. Ito ang reason. Unprogrammed appropriation. Sige, sir. Ito ang reasoning niya. Okay. Tingnan natin kung tama. Sige po. As long as there is no TRO Hanggat wala yung pagpapatigil pansamantala. O, or diba? resolution, O anumang resolusyon, it will proceed. yan ay matutuloy. Yan. Oo. Bakit yung pagtagalog mo parang ganun din ang tono, no? Ginagaya lang kita, sir. Siyempre, gayahin ko si Okay. Kat, di ba? Nawala Ganito tuloy lang eh. yan. Ito. Sige po. The presumption of regularity Ang pag-aakala na ito'y tama, regular, applies. ay talagang dapat gawin. Nothing is indicating Wala namang nakasaad that it is prohibited. na ito ay bawal. So the unprogrammed appropriations. Yung walang programa. English na lang. Di Wala ba? namang Tagalog At yan eh. program appropriation Will continue. ay matutuloy. Ganun ang tono. Parang kengkoy. Sabi mo, kengkoy tayo. Kengkoy na nga. Ayan na. Nakabuhay. Ayan. Pero ito ba yung ito ba yung parang kapareho na hindi tinatanggap ni Senator Ping Lacson? Hindi, yung pork barrel, sabi niya, hindi daw siya naglalagay ng mga allocations Ayun. para sa kanya. Ayun. Yun ang sinasabi niya. Eto, mukhang totoo naman. In Just the fairness, same. Oo. in fairness. Opo. Kasi nga, hindi ko maintindihan ang logic niyan. Diba, katakot-takot na nga na batikos yan. Opo. Unang-una kami, ni Speaker Bebot Alvarez, si Jimmy Bondoc, Citizens Crime Watch, si Jigs Magpantay. Opo. Nagdemanda na nga kami dyan dahil sa mga insertions o yung unprogrammed appropriation. Ayan, mahilig kayo sumingit. Magsingit. Oo, mga singit. Oo, Sa mahilig singit. sa singit. Oo. Mahilig kayo ng singit. Ngayon, napag-alaman na rin na yung flood control scandal o yung tinatawag na floodgate, Oh. after Watergate, di ba yung sa Grabe. Amerika? Oo. Oh. Yung Watergate, tubig din yun. Tubig din. Watergate, Watergate, pare-pareho yan. Pareho lang gate. Oo, di ba? Opo. Yan ay napag-alaman ng dyan kinukuha yung kurakot sa flood control. Oh, nakakaya diba? naman yan. Ngayon, Oh.
napag-alaman na rin na dahil sa mga unprogrammed allocations Opo. ay apektado yun talagang mga magagandang programa na noon pang dating administrasyon Pinlano na. pinlano na, katulad ng subway, Metro Manila Subway Project, apektado. Oy, grabe Yung North-South Commuter Railway. Oo. Ito yung mga foreign funded na Opo. sabi ng mga ibang bansa katulad ng Japan, yung sa Okay. JICA, Opo. 'di ba? Yung Japan International Cooperation Chuchu. Opo. Sige. Sabi nila, magbibigay kami, kumbaga paghatian natin, parang ganon. Magbibigay kami X amount, magbigay kayo ng parang counterpart na ambag ninyo. Ayun. Para sumulong yung proyekto. Di nagbigay ang Japan. Ano nangyari? Hindi natin binigay yung sa atin. Kamote. Ay, Wala. grabe. Shame on you guys. Mali yan. Yun na disgrasya. Sinungaling. Mali. Bakit yan ay ipinagpapatuloy? Okay, granted. Ginoong Senate President na walang TRO, na may presumption of regularity. Pero paano yung ethical and moral dimension na yan na nga ang binabatikos? Hindi ba mas maganda kung kusang loob na ang Senado na magsasabing wala na munang UA, di ba? Oo. Kasi Tama. parang OA, yung UA. Di ba? UA. Yan ang hindi kinagagalitan di ba? Opo. Kinagigilan. Kinagigilan ng mga tao. Pinanggigilan ng mga tao na yan ay ang ugat ng anomalya. Korupsyon. Bakit mo itutuloy? Itutuloy. Di ba? Oh. Pwede naman sabihin, habang hindi pa nagde-decide ang ating Korte Suprema, may mga petisyon na inihain sa Korte Suprema na kini-question ang legalidad niyan. Opo. Although wala pang ruling, bilang paggalang sa Korte Suprema, hindi muna kami maglalagay. Di ba? Oy, palpak pala. Di ba mas maganda? Bakit nag-decision agad Di siya? ba mas responsible? Yes, tama. Mas nakaka-inspire ng public trust. Ayun. Di ba? Dapat hindi mo na siya nagsalita. Lalo na yung mismong mga miyembro niya sa majority, katulad ni Ping Lacson, ay sinasabing, uy, teka muna, baka flood control na naman yan. Di ba? So, ibig sabihin, attorney, walang pumalag? Mukhang walang papalag kung maraming makikinabang. Yun ang Ay, problema. grabe. Okay. Yan ang mabigat dito. At alam mo kung bakit. Sasabihin ko sa'yo. Opo. Sasabihin ko sa'yo. Ay, sige, sabihin mo. Kung bakit may UAS na naman. Bakit? Sige nga. Opo. Na nagiging ungas. Mga lawmakers natin dahil may uwas. Ay nagiging ungas. Oo. Mukhang, Etong 2026, ang huling budget na kasi yung 2026 ahead yan pag 2027 yan Opo. Yan ang huling budget bago mag-eleksyon ng Mayo 2028. Kasi yung susunod na budget for 2028, tapos na yung eleksyon pag-release noon. Opo. Kasi Mayo eleksyon bagong mukha na. Bakit ganyan, hindi nila maalis yung mga unprogrammed allocations? Tingin ko dyan baka gamitin yan sa eleksyon. Yun, nadali mo! Galing sa bullseye! Grabe naman. Di ba? Don't do that. Di ba? Kasi gagamitin sa eleksyon, kaya hindi papalag, lalo na yung mga may magre-re-election. Hindi lamang yung magre-re-election. Opo. Yung mga nag-ambisyon na sila ay endorso ng Malacanang at sila naman ay hindi popular, ang liit-liit ng kanilang political base. At mukhang halos walang boboto sa kanila. Baka kapitbahay lang nila, pamilya nila, mga maids nila, driver nila. Di ba? Paano yan? Baka yung mga driver nila, hindi pa boboto sa kanila Grabe.
Yung mga maids nila, Oo. eh, lahat yan, Asar sa niyaya. kanila eh. Kasi syempre, nababaharin yung pamilya ng mga maids nila. Opo. Yun ang mabigat. Gagamitin niyang mali-malitang yan kasi importante na kung sinong i-endorso ng Malacanang, ayun ang mananalo. Naku. Importante para sa kanila. Sapagkat pag si VP Sara ang nanalo, ay lagot na. Tayo! Tayo. Oo, wala na. Oo. Pero attorney, meron din fake dyan Baka sabihin nila, in-endorse sila kahit hindi. Hindi, ang endorsement dyan ay hindi naman yung endorsement na itataas yung kamay lang. Anong Okay. value nun? Itinaas ni BBM yung kamay mo, talo ka na! Yun lang. Tawag na negative endorsement. Oh my God. Yan. Dahil napakababa ng trust rating, actually, iiwas yung mga yan. Ito, kanya-kanyang iwas yan. Marami na yung nagre-resign. Oo. Pati nga vlogger, ang dami kong natanggap Oo, di ba? na mensahe, Kanya-kanyang iwas nagre-resign na sila. yan kay BBM. Ang kailangan nila ay hindi yung kilikili ni Marcos. Ano po? Budget. Yung pera ni Marcos sa paleta. Ayun. Ay siya. Pera nila sa kilikili mo. O, di ba? Ay siya. Baka may tawas pa yun eh. Hindi ko nilalagay yung tawas sa kilikili. Kayo naman, baka kung ano na naman sabihin nyo, ha? Ang paputi yun, attorney. Oh, white powdery substance yun eh. Oh, di ba? Oh. Ayun na. Oh. Oh, di ba? Yun Okay. ang problema dyan. Opo, yes. Hindi nila matatanggal yan. May tama ka dyan. At meron pang isa, ito ha, mag-skip tayo ha. Opo. Doon sa yung ang tinatawag na yung local government support fund. Hindi yung Oo. crisis Hindi yung Wag crisis. muna yun, okay. Alam mo, yung sinasabing yan ni Recto, yung kay Recto, na ngayon daw ay pinakamalaki ang local government support fund. Wow. Kasi nga, ngayon, pinakamababa ang rating ng administrasyon. Ayun. Oo, yan ay isa na namang pork barrel. Maniwala kayo sa akin. Oo. Pero baka binobola lang kayo, maniwala Oo. naman kayo. Hindi talagang... Talaga ibibigay yun? Hindi kasi ganito yan, ano? Opo. Ikwento natin, ano? Sige po. Yang pork barrel, ginawa na yung unconstitutional, di ba yung Development Fund ni Noynoy? Kasi sabi ng Korte Suprema, Binigay na. teka muna, hindi pwede yan. Hindi trabaho ng mga mambabatas na mag-implement ng mga proyekto. Ayun. Legislative work sila. Sila Opo. ay gumagawa ng batas. Ang nagpapatupad ng mga proyekto ay ang ehekutibo. Ayun. Okay. So, ano nangyayari? Anong palusot nila? Ang gagawin nila, yung pork barrel sa halip na ibigay sa mga mambabatas ngayon, ibibigay sa local government. Para pwede na lang sabihin, hindi na yan unconstitutional kasi ang local government ay executive yan. Parte yan ng executive department. So, ehekutibo na ang nagpapatupad. Parang magic, Kung titignan mo yung local government support fund Opo. na ibibigay, walang pangalan. Oh. Walang pangalan ng proyekto. Oh. Hindi malaman kung saan gagawin. Hindi itemized. Parang ghost project yan, attorney. Ayun na naman yan. At bakit? Ibinida pa ni Recto, di ba? Naku, ngayon, ang pinakamalaki na local government support fund. Bakit? Kasi ngayon, hindi ibig sabihin ngayon yung budget Opo. na gagamitin Para next habang may eleksyon. Di ba? Ibinida nyo pa. Nako, mali. Ibinida nyo pa eh. Pinagmalaki pa, no? Corruption na naman yan. Ala. Bago binida pa ni Recto. Ano ba naman yan? Oo. Nako, nagkamali si sir. Nako. Sinabi nyo. Can you imagine naman ang laki-laki ng local government support fund. Di ba? Sa buong Pilipinas ba yan? O sa buong Pilipinas, di lahat ng local government. Parang ano yan 912 Oo. na barangays yan. Oo. Yan ba yun? Hindi lang 900 Hindi lang. na barangay. Lahat ng local government. Wow! Oo, lahat. Bilyon yan.
Ay, bilyon Ito ha, yan. ito. Oo. Sige po. Ano ang local governments? Probinsya. Yes. Sa Tama. loob ng probinsya ay may mga lungsod at mga munisipyo. Yes. Mga bayan. Opo. O sa loob ng mga lungsod at ng mga bayan ay may mga barangay. Ayun. Lahat yan. Oo. Bakit? Yan ang grassroots organization nila. Pinopondohan na nila. Kaya walang pangalan, walang project para magamit nila pang-pressure. Ikaw, hindi mo susuportahan ng mga kandidato ng administrasyon. Sige ka. Oh, Parang wala gano'n. kang pera. Wala kang budget. Oh, di ba? Ay, ganun ang grabe. gagawin dyan. Pang-pressure. Booking na booking yung local government support fund. Ah. Yan ang problema dyan. Gagamitin po talaga yan para sa pamumulitika. Maniwala po kayo. Ngayon, tingin nyo, wala nang kinalaman dyan ng mga congressmen. Hindi po. Siyempre, lalong safe sila kasi walang paper trail. Ayun. Kasi, ostensibly, ibig sabihin, on paper, Opo. i-release yan sa local government. Pero kung kaalyado mo yung local government, siyempre, ayan na naman darating yung pork barrel. Tinago lang. So, yung mga kongresista, may pork barrel pa rin sila. Ala. Yung unallocated, unprogrammed allocations. Opo. Okay? Meron pa silang tagong pork barrel doon sa local government support fund. Tingin nyo, hindi namin mabubuking yan. Kayo naman, tingin nyo naman sa amin, bang-bang. Attorney, para ka senador ha. Alam na alam mo yung mga budget ha. Hindi, obvious naman kasi. Tayo ay lolo-loko pa eh. Sasabihin, oy, mahal namin ang local government. Eh bakit kayo nyo lang minahal ang local government? Dahil matatalo kayo. Oh. Dahil lahat gagawin nyo para manalo kayo sa 2028. Kasi natatakot kayo na walang may gusto sa inyo. Gagamitin nyo yung daan-daang bilyon, baka trilyon na pera ng bayan para magbili ng boto. Nakakatakot yan. Naman, niloloko nyo pa kami. Ginagawa nyo pa kaming mangmang eh. Pero attorney, Ayun di naman, naman tanga yung mga taong bayan. Alam naman nila yung totoo. Hindi, kaya nga tayo, ang papel natin dito ay isiwalat itong panlilinlang ng kasalukuyang administrasyon. Ayan na. Yan. Yan ang katotohanan. Mm-mm. Ito, si Recto talagang binida pa. Oy, mahal namin ang local government. Talaga lang Kunyari pa kayo. Grabe kailan naman nagmahal kayo. Sa local government. Hindi, ang baba-baba. Below sea level, negative. Ang Pangulo. Na kahit sinong i-endorso ng Pangulo, ay may problema. Taob. Kaya kayo mga kababayan, ewan ko kung yung survey na yan ay mag-hold. Pero, uulitin ko again, Okay. kung kayo ay lumalangoy sa dagat ng basura, di ba? Ay, matindi yun. Advertisement ni Villar yun, di ba? Oo, matindi nakaranas yun. na ba kayong lumangoy sa dagat ng basura? Oo. Ngayon, nakaranas na pong marami. Marami na po. Oo, Senate President Villar, dami nang nakaranas. Lumangoy sa dagat ng basura. Dati imitation lang, ngayon totoo na pala yan? Oo. Oh, noon kasi Kung yan ay mangyayari pa after 2028, ay kasalanan nyo na yan kasi tingnan nyo naman yung mga nasa ratings daw sa survey. Oh. Yun pa rin mga tao. Sila pa rin. Yung Pangulo, the same person na nandito sa administrasyon niya nangyari. Oh. Yung trillion peso flood control scandal. Ayun na. Hindi ko sinasabing may kinalaman siya, direkta. Oy, Opo. happy! 1.3 thousand live viewers! Ay, thank you guys! Salamat po sa inyo. Salamat po. Yan. Hindi ko hinuhusgahan Opo. na meron siya o wala siya roon, direkta o indirekta. Opo. Oo, pero the fact remains, nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hindi po natin may pagkakailayan. Katakot Oo. naman yan. Di ba? The buck stops there sa desk ng presidente. Opo. Command responsibility. Sino bang nagpapatupad niyang yung flood control scandal? Di ba yung DPWH niya? Oh, Di ba? yun. Sino bang mga nakinabang? Yung mga
mambabatas na kaalyado niya. O, di ba? O, Nakadikit sa kanya. Nakadikit sa kanya. O, may mga aligasyon pa. Hindi natin sinasabing totoo. Pero may Daw. siniwalat na video si Manong Chavit na Opo. napakarami ng anomalya doon sa distrito. Sa lugar ni Sandro nila. Marcos. Oo. O, sino man tinuturong mastermind? O, di ba? Bukod sa kanya, yung kanyang pinsan. Na naging anong tawag dito? Speaker of the House. O, di ba? O, Ayan na. lahat yan kaalyado niya. Si Saldico. O si Bonoan. O, di ba? DPGWH secretary niya yan eh. O, di ba? O. Mga big fish. Oo. Yan, ang ang mga big fish. na gustong gawin lahat na state witness ng ombudsman. Oo, di ba? Walang makukulong dyan. Yun lang. Maniwala ka, ipipilit at ipipilit yan ng ombudsman. Bakit? Kasi may restitution daw. Ano naman yun? Benta lang naman. Grabe. Sa kabila ng lahat ng kaguluhang yan, basura na nga yung gobyerno, literal na basura pa ang nangyari. Diba? Huwag namang maging basura ang pag-iisip ninyo. Eh parang Ano nangyari? Kwento mo. Nangyari sa nakakahiya basura. naman eh. Ang basura, bagamat tayo lumalangoy na sa basura, eh tayo po marami ng problema. Pati ang mga utak natin nagiging basura na rin. Eh wag naman ho sana. Ano nangyari sa Oh, basura? ang basura natin, ay Oo. grabe na. Asa na yung Sabi nga basura? ni Bumabaha na ng basura. Ito ang basura. Oh, critical. Critical na. basura. Critical. Oo. O yan, critical ang basura dahil alam nyo, tinatawag ho itong krisis, no? Krisis? Krisis ng Sino nagtawag ng krisis? sabi nga, Pangulong Marcos. Hindi. Ay, yung kanyang assistant. Eto, Teka, nasa na kayo. yun? Yung boss, yung Pangulo, the Chief Executive, Ha? ayaw niyang tawaging krisis. Ayaw Sabi tawagin niya, krisis. ay, critical lamang. Ayun. Pinaganda pa niya. Oo, Ngayon pala yun. Critical. Pero, yung kanya... Presidente, Hindi. Oh. Yung kanyang kabinete. gabinete nagsabi. Ayaw nga ng presidente na Okay. Maging krisis. maging krisis. Critical lang okay. daw. Okay, Pero that's sabi good. ng kanyang gabinete. Sino Gabinete? Yung gabinete. Ang kanyang gabinete Jojo ay Gabinete ba yan? Oo, yung reporter. Kilala mo si Jojo Gabinete? Jojo Gabinete. Oh, si Vince Dizon, siyempre. O di ba yung yung malaking tao? Oh, anong malaking tao? Vince Dizon. Oh, yun nga. Malaki. Bakit malaking tao? Ay, siya yung nakakakita ng problema pero hindi niya nakikita minsan. Hindi, kaya nga, hindi. Siya naman, ang sinasabi naman niya, ay krisis. So, magkaiba. Ay nako, Pangulo, magalit ho kayo. Ito. Magalit ho kayo, mali yun. Kinukontra kayo ng cabinet member nyo. Oo, Hindi boss. ba dapat under siya sa inyo? Kayo ang boss, dapat kayong nasusunod. Maganda yung iniisip ninyo. Mali yata ang iniisip ng tao nyo. Oh, hindi na maganda kasi critical din eh. Critical Oh. din. Diba, nakita naman natin yung dami ng Basura. basura. Oh, Oh, gaano karami? Gaano karami? Gabundok ang dami niyan, syempre. Hindi, ilang truck? Ay, ang truck niyan, napakarami, Oo, rami. 72 na truck. Oh, Sa loob ng 3 araw pa lamang yan. Hindi pa tapos yan. Tuloy-tuloy pa yan. grabe na. Oo. Oh. At tonelada. Grabe. Ngayon, eto Opo. Eto ang sabi ni Dizon na ayaw sabihin ng Pangulo. Ano naman po yun? Sige. Oo. Pero yan ay pag-aralan mong mabuti sapagkat babalikan po natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yes. Napakahusay. Palakpakan natin ang programa. Congratulations at Tony Topacio. Talagang idolo ho yan. Napakahusay pagdating sa larangan ng ang tag dito, broadcasting, di ba? Mahusay ho. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan.